Hi guys, welcome back sa aking channel. For today's video guys, tuturuan ko kayo guys kung paano mag-alaga ng mga buried female natin na mga ARC. Yan. Kaya watch nyo na to guys. Kaya intro, pasok. Samuel PH. Ito nga pala guys, meron tayo ditong isang buried female. Ito nga pala guys ay bali 5 weeks na buntis to. Yan, malapit na tong ma-hatch guys, tong mga craylings natin. Yan. Ito nga pala guys ay sineperate ko simula nung pangalawang araw niya na nagkaroon siya ng eggs. Yan, bali inihiwalay agad natin to guys. Give me every time. Ito nga guys, bali ito ay 5 weeks and 4 days na guys. Nag-uumpisa na to guys na humiwalay guys yung mga craylings natin. Yan, bali ngayon kasi hindi muna tayo magpapagpag guys ng ating mga craylings. Yan, kasi kinapos tayo guys sa mga lagayan natin kasi marami tayong mga craylings ngayon. Bali hahayaan lang natin to dito guys na mag-hatch yung mga craylings. Yan. Sangat ko na nga lang din guys yung mga laging nagsasabi na nakakasama daw yung pagpapagpag guys. Siguro guys, depende na rin kasi talaga sa inyo. Yun nga, kagaya nga lagi ko sinasabi. Ang pagpapagpag naman guys ay depende na sa inyo. Pwede nyo naman kasing hindi rin gawin yon. Nasa sa inyo naman yon guys kung gagawin nyo or hindi. Pwede nyo namang hayaan na lang. Yan, bali, kanya-kanya lang naman ang diskarte yan guys. Saka ang dami rin kasi nagtatanong guys, ano bang mas magandang alagaan kung craylings ba or breeders na agad? Kasi para sa akin guys, kung hobby mo lang naman yung mag-alaga ng ARC, mag-umpisa ka na lang muna guys sa mga craylings para habang nalaki guys, kumbaga magagamay mo guys yung pag-aalaga ng craylings or ng ARC natin. Kasi kung breeders agad ang kukunin mo, siguro gusto mong kumita agad or gusto mo agad magkaroon ng mga craylings, mahihirapan ka talaga guys kung bago ka pa lang na mag-aalaga. Lalo na kung plano mo ay mag-business ng mga ganito, para sa akin, unahin nyo na lang muna na mag-alaga kayo ng craylings guys para matansya nyo rin kung paano talaga yung tamang proseso guys ng pag-aalaga ng ARC natin. Yan, kasi ako guys, nag-umpisa ako, hindi naman siya craylings, kumbaga parang mga juvie size na siya. Halos 3 months yon guys bago ko mapaitlog yung aking mga ARC. Yan. Kaya medyo nagamay ko na rin guys yung pag-aalaga, saka sa totoo lang guys, madami akong nahahatch na mga craylings. Yan. Kasi ganito agad yung ginagawa ko guys, sineseparate ko agad sila. Pag nakita ko na medyo okay na yung eggs, nakadikit na sa mga belly nila, sa tiyan nila, ayan, kinukuha ko na agad yung mga female natin na buried female. Hinihiwalay ko na agad sila guys. Inililipat ko na sila sa 5 gallon na aquarium ko. Yan yung tank natin. Yan, kung makikita nyo naman guys, napaka simpleng setup lang yan. Bali, ang kalimitan na nabubuhay sa akin guys sa mga craylings ko ay nasa 300 pieces mahigit. Yan, hanggang sa lumaki sila guys. Bali, siguro kung makapagpa-hatch ako ng 500 pieces, mga almost 300 plus guys yung nabubuhay doon. Yan, kasi ang technique na ginagawa ko dito guys, pag nailipat ko na sila sa isang tank,
Hindi ko na sila masyadong ginagalaw guys. Hinahayaan ko na lang talaga sila na mag-hatch dun sa kanilang mga tank. Saka nagwa-water change ako dito guys every 1 week. Mga 30 to 40% lang yung binabawas ko dyan. Kinukuha ko lang yung mga dumi, yung mga natirang pagkain. Yan, para lang hindi mag-cause ng ammonia guys. Kasi yun ang kalaban natin dito guys, lalo sa mga craylings. Napakahina niyan nila pagdating sa mataas na ammonia guys. Hindi kagaya ng malalaki na kaya pa nilang makasurvive. Yan. Kaya yung iba siguro nagugulat na lang minsan na bakit biglang namamatay yung mga craylings nila, lalo yung mga nasa edad na 1 week pa lang ng pagka-hatch. Yan, kasi medyo sensitive talaga guys yung mga ganong buwan or araw ng mga craylings. Yan, bali dito kasi yan, meron pa tayo dyan na ilang buried female guys. Ito kasing isa, yan, nauna yan ng 2 weeks. Kaya ngayon, ma-hatch na yung kanyang mga craylings. Give me every time. Ito nga pala guys, ayan, nag-uumpisa na sila na umalis sa mother ARC nila. Kaya naglagay na tayo guys ng extra hides dyan. Yan, para kung sakaling maglikot na sila or maggala-gala na sila dyan sa tank natin. Ayan, meron na silang pwedeng taguan guys. Ayan. Estimated ko dito guys na mga craylings, mga nasa 450 piraso to 500. And kahit mga 300 pieces lang or 250 pieces mabuhay guys, okay na yon, sulit na yon guys. Kasi hindi naman natin may iwasan guys yung mortality. Yan, lalo na kung magkaka-ammonia guys yung tubig natin. Kaya yun na lang yung iwasan nyo guys. Kailangan malinis lagi yung tubig nila. Dito ko na nga pala guys tatapusin tong video na to. Update ko na lang ulit kayo sa mga susunod na video natin. Salamat nga pala guys sa mga nanood. Sa mga hindi pa nakasubscribe guys, please subscribe. Pa-like and share na rin ng ating mga video. Maraming salamat guys. Peace out. Bago ka pa sa channel ko, baka naman like, share, and subscribe. Salamat!